May 3 araw. 3 araw o 72 oras bago nila planong patayin ang aso ko. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang malamig na kulungang bakal sa City Pound. Amoy pa lang ng lugar, isang pinaghalong amoy ng disinfectant, takot, at kawalan ng pag-asa, ay sapat na para durugin ang puso ng kahit sino. Sa loob ng kulungan, nanginginig ang aking si Kobe. Ang aso kong dati puno ng buhay at saya, ngayon ay parang isang anino na lang ng kanyang sarili. Ang buntot niya ay nakasuksok ng mahigpit sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang mga mata niya, na dati kumikinang sa tuwa sa tuwing nakikita ako, ngayon ay puno ng pagkalito, nagtatanong kung anong kasalanan ang ginawa niya para mapunta sa impyernong ito. Alam na alam ko kung sino ang may gawa nito. Ang mga kapitbahay namin. Ang pamilyang De La Cruz. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang pagdurusa ng pinakamamahal kong alaga, walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang naramdaman ko ay hindi awa sa sarili. Isang bagay na mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib ang gumapang sa aking sistema. Galit. Isang dalisay at nakakapasong galit. At kasabay ng galit na iyon ay isang malinaw na desisyon. Isang sumpa. Hindi lang sila basta magbabayad. Wawasakin ko sila gamit ang nag-iisang bagay na mas matalim pa sa kanilang galit, ang batas. Akala nila, isa lang akong babaeng maganda ang mukha na may magandang aso. Isang madaling target. Ang hindi nila alam, sa likod ng mukhang ito ay ang isip ni Attorney Clara Sandoval. At ang specialty ko? Animal rights law. Ipinahuli nila ang aso ko. Ako naman ang huli sa buong pamilya nila at sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang araw na ginalaw nila ang pamilya ko. Bago sumabog ang lahat, ang buhay ko ay parang isang pahina mula sa isang magazine. Ako si Clara. Sa edad na 30, isa na akong associate lawyer sa isang kilalang law firm sa Makati. Biniyayaan ako ng itsurang madalas na pupuri na minsan ay naging hadlang pa nga sa simula ng aking karera. Sa mundo ng abogasya na dominado ng mga lalaki, kailangan kong patunayan ng doble na hindi lang ako isang magandang mukha. Nasa likod ng mga ngiting ito ay isang isipang kayang makipagsabayan at manalo. Ang aking fiant na si Marco, isang architect, ang aking naging sandalan. Kakalipat lang namin sa pinapangarap naming 2-story house sa isang pribado at tahimik na subdivision sa labas ng Metro Manila. Ito ang aming santuwaryo. Ang aming simula. May maliit itong hardin kung saan plano naming magtanim ng mga bulaklak at gulay, at isang espasyo na perpekto para sa aming magiging pamilya. At ang unang dumating para buuin ang pamilyang iyon ay si Kobe. Hindi siya purebred. Isa siyang aspin, o asong Pinoy, na nirescue namin mula sa isang animal shelter. Naaalala ko pa noong una namin siyang makita. Nasa sulok siya ng kulungan, nanginginig, at may peklat sa ibabaw ng kanyang kaliwang mata. Sabi ng tagapangalaga, biktima siya ng abandonment. May kung anong koneksyon akong naramdaman. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kaluluwang gusto lang magmahal at mahalin. Pag-uwi namin sa kanya, 1 linggo siyang nagtago sa ilalim ng sofa. Pero unti-unti, sa pamamagitan ng pasensya, pagmamahal, at maraming treats, lumabas ang tunay niyang pagkatao. Si Kobe pala ay isang napakalambing na aso. Siya ang gumigising sa amin sa umaga sa pamamagitan ng malambot niyang pagdila sa aming mga pisngi. Siya ang nag-aabang sa bintana pagsapit ng 6 ng gabi, dahil alam niyang oras na iyon ng pag-uwi namin galing trabaho. Ang pagsalubong niya ay isang buong production, may kasamang pag-ikot, pagtalon, at pagwagayway ng buntot na parang helicopter. Para sa akin, si Kobe ang aking therapy. Pagkatapos ng isang maghapon ng stress sa korte, ng mga kasong mabibigat, ang pag-uwi sa yakap at paglalambing ni Kobe ay sapat na para mawala lahat ng pagod ko. Siya ang nagbigay ng kulay at init sa aming bahay. Siya ang aming anak. Ang kapitbahay namin sa kanan, ang pamilya De La Cruz, ay tila mga ordinaryong tao sa simula. Si Aling Maritz, nasa mga late 40s, ay isang housewife na ang libangan yata ay ang pagmamasid sa buhay ng iba. Ang asawa niyang si Mang Nestor ay isang mekaniko na tahimik pero laging nakasunod sa gusto ng asawa. Ang anak nilang si Kevin, mga 16 na taong gulang, ay ang tipikal na teenager na mas abala sa kanyang cellphone kaysa sa mundo sa paligid niya. Sa mga unang buwan, puro tango at good morning key lang ang aming interaksyon. Normal. Magalang.
Akala ko mapalad kami sa aming mga naging kapitbahay. Hindi ko pa alam na sa likod ng kanilang mga ordinaryong mukha ay nagkukubli ang inggit at galit na wawasak sa aming payapang mundo. Ang unang patak ng lason ay nagmula sa bibig mismo ni Aling Maritz. Isang linggo ng umaga, habang masaya kaming naglalaro ni Kobe ng fetch sa aming hardin, lumabas siya para magwalis. Tumahol si Kobe ng 2 beses bilang pagbati na may kasamang pagwagayway ng buntot. Tinigil ni Aling Maritz ang pagwawalis at tiningnan kami ng masama. Ang ingay naman yan, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig ko. Hindi niya ito sinabi sa akin ng direkta, kundi sa hangin na para bang kinakausap ang kanyang walis. Napahinto ako. Ninisian ko siya. Naglalaro lang po kami, Aling Maritz. Good morning po. Inirapan niya lang ako bago magmartsa pabalik sa loob ng kanyang bahay, kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto. Medyo nabastusan ako, pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Baka may pinagdadaanan, sabi ko sa sarili ko. Ngunit nasundan pa ito. Makalipas ang ilang araw, isang puting sobre ang nakaipit sa aming gate. Walang pangalan, walang address. Sa loob, isang bond paper na may typewritten na mensahe. Ang mga salita ay formal at nananakot. This serves as a formal complaint regarding the incessant and disruptive barking from your dog. This is a violation of the subdivision's rules on maintaining peace and order. We demand that you take immediate and permanent action to rectify this nuisance. Failure to do so will compel us to escalate this matter to the proper authorities. Grabe naman to, sabi ni Marco habang binabasa ang sulat. Incessant. Nuisance? Parang kriminal naman yung trato nila kay Kobe. Sila to, sigurado ako, sabi ko, habang ginugusot ang papel sa aking kamao. Pero bakit ganito? Bakit hindi na lang kumatok at makipag-usap ng maayos? Bakit kailangang dumaan sa ganitong pananakot? Ang sulat na iyon ang nagbago sa lahat. Nawala ang pakiramdam ng seguridad sa aming sariling tahanan. Ang aming hardin, na dati lugar ng kasiyahan, ay naging isang lugar ng pagkabalisa. Sa tuwing lalabas kami, pakiramdam namin ay may isang pares ng matang laging nakamasid mula sa bintana ng mga De La Cruz, nag-aabang, naghuhusga. Iyon ang unang pagkagambala. Ang unang senyales na ang aming pangarap na tahimik na buhay ay isang panaginip lang na malapit ng maging isang bangungot. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Anong klaseng tao ang nakakahanap ng kasiyahan sa pagsira ng kaligayahan ng iba? Ang pananahimik namin ay inakala yata nilang kahinaan. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang uri ng psychological warfare. Si Aling Marites ay nagkaroon ng bagong hobby. Sa tuwing ilalabas namin si Kobe sa umaga, lalabas din siya, uupo sa kanilang beranda na may dalang notebook at ballpen. Sa bawat tahon ni Kobe, kahit isang beses lang, makikita namin siyang mabilis na yumuyuko para magsulat. Itinatala niya ang bawat tunog. Para kaming mga subject sa isang masamang eksperimento. Nakakainis na talaga siya, Clara, sabi ni Marco isang gabi. Pakiramdam ko, hindi na tayo malaya sa sarili nating pamamahay. Upang subukang pagaanin ang sitwasyon, ginawa namin ang lahat. Nag-research kami online. Bumili kami ng anti-bark collar na nag-i-spray ng citronella. Sa tuwing isusuot namin ito kay Kobe, parang dinudurog ang puso ko. Nakikita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinarurusahan sa pagiging isang aso. Pero kahit sa sakripisyong iyon, hindi sila tumigil. Isang umaga, nakita naming nagkalat ang mga buto ng manok sa aming hardin, malapit sa lugar kung saan madalas maglaro si Kobe. Buto ng manok na delikado at maaaring ikamatay ng aso kapag nakain. Malinaw ang mensahe, hindi na lang sila naiingayan. Gusto na nilang saktan si Kobe. Sinubukan ni Marco na kausapin si Mang Nestor sa pag-aakalang baka mas madaling kausap ang lalaki. Inabangan niya ito isang hapon habang nag-aayos ito ng sasakyan. Mang Nestor, pwede po ba tayong mag-usap sandali, magalang na sabi ni Marco. Yung tungkol po sa aso namin at sa mga nangyayari. Hindi man lang siya tiningnan ni Mang Nestor. Wala tayong dapat pag-usapan. Kausapin mo asawa ko, sabi nito at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Iniwang nakatayo si Marco. Doon namin nalaman na hindi lang si Aling Maritz ang kalaban namin. Magkasabwat silang mag-asawa.
Ang pinakamatindi ay ang pagsali ng kanilang anak na si Kevin. Nagsimula siyang mag-video sa amin gamit ang kanyang cellphone. Isang beses, habang pinapakain ko si Kobe sa labas, narinig ko siyang nagsasalita habang nagvi-video. Heto na naman yung maingay na aso, nakakabwisit. Sana mawala na yan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang buong pamilya nila ay may galit sa amin, sa aso namin. Ang pakiramdam na pinagtutulungan ka, na ang iyong tahanan ay hindi na isang ligtas na lugar, ay nakakasakal. Gabi-gabi, chine-check ko ang lahat ng pinto at bintana. Naglagay kami ng karagdagang lock sa gate. Nawala ang aming kapayapaan ng isip. Isang gabi, hindi ako makatulog. Tinitingnan ko si Kobe habang natutulog siya sa paanan ng aming kama. Napaka-inosente niya. Ang tanging gusto niya ay maglaro, kumain at mahalin kami. At dahil sa simpleng bagay na iyon, may mga taong gustong manakit sa kanya. Doon ko napagtanto. Hindi ito tungkol sa ingay. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Nasisiyahan silang makita kaming nahihirapan. Nasisiyahan silang guluhin ang aming buhay. At sa isip ko, nangako ako kay Kobe. Hindi ako papayag. Lalaban ako para sa kanya. Hindi ko pa alam kung paano, pero alam kong hindi ito pwedeng magpatuloy. Ang digmaan ay lumabas na sa aming mga bakuran at pumasok sa opisyal na arena, ang barangay hall. Isang umaga, isang barangay tanod ang kumatok sa aming pinto, dala ang isang sulat. Isang formal na reklamo mula sa pamilya de la Cruz. Kailangan naming humarap sa lupon tagapamayapa. Sa isang banda, inisip kong baka ito na ang solusyon. Baka sa harap ng mga otoridad, mapag-usapan namin ito ng maayos. Isang malaking pagkakamali. Pagdating namin sa barangay hall, para kaming pumasok sa isang teatro. Nandoon na ang buong pamilya de la Cruz. At si Aling Maritz, siya ang bida. Nagsimula siyang magsalita sa harap ng lupon, at ang kanyang mga salita ay purong kasinungalingan na binalutan ng mga peking luha. Hindi na po namin matiis, Kapitan, simula niya, nanginginig pa ang boses. Araw at gabi, walang tigil sa pagtahol yang aso nila. Hindi na po kami nakakatulog ng mahimbing. Itong asawa ko, si Nestor, ay high blood po yan, lalo pong tumataas ang presyon niya dahil sa stress. Yung anak ko pong si Kevin, hindi makapag-concentrate sa kanyang online classes. Baka bumagsak na yung bata dahil sa perwisyong yan. Napanganga kami ni Marco. Araw at gabi, si Kobe ay natutulog ng mas mahimbing pa kaysa sa amin. At hindi lang po yan, Kapitan, patuloy niya, lalong nagiging dramatiko. Agresibo po yung aso nila. Sa tuwing dadaan kami sa tapat ng bahay nila, galit na galit, parang gusto kaming sakmalin. Paano kung isang araw makawala yan at makakagat ng tao, o mas masama ng bata? Naglabas siya ng isang folder na may takip na plastic. Para po patunayan na hindi lang kami ang nagrereklamo, heto po. Isang petisyon. Pinirmahan po ng halos lahat ng kapitbahay natin sa kalye namin. Lahat po kami, sawa na sa perwisyong dulot ng asong iyan. Inabot niya ito sa kapitan. Nakita ko ang mga pirma. Mga pangalan ng mga kapitbahay na bumabati sa amin tuwing umaga. Impossible. May mali. Alam kong may ginawa si Aling Maritz para makuha ang mga pirma na iyon. Sinubukan kong ipagtanggol ang aming panig. Kapitan, with all due respect, lahat po ng sinasabi ni Mrs. De La Cruz ay isang malaking exaggeration. Si Kobe po ay isang malambing na aso at hindi po siya agresibo. At tungkol po sa pagtahol, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Sinungaling, sigaw ni Aling Maritz, biglang nawala ang mga peking luha. Huwag kang magmalinis dito, attorney. Akala mo dahil abogada ka, ikaw na ang laging tama? Kitang-kita na nga sa ebidensya, sa petisyon, na kayo ang may mali. Ang buong pag-uusap ay naging isang gulo. Walang nakinig sa aming paliwanag. Ang lupon, na marahil ay pagod na sa mga ganitong away kapitbahay, ay nagbigay lang ng isang walang kwentang payo, pag-usapan niyo na lang po ng maayos at magbigayan. Paglabas namin, talunan ang pakiramdam. At habang naglalakad kami palayo, narinig namin ang mahinang pagtawa mula sa pamilya de la Cruz. Tagumpay na naman sila. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang 2 araw. Isang Miyerkules ng umaga. Nagising kami sa isang katahimikang hindi normal. Walang kuskos ng paa ni Kobe sa sahig.
Walang mahinang paghinga mula sa kanyang higaan. Marco, si Kobe, sabi ko, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa aking dibdib. Bumaba si Marco ng mabilis. Narinig ko ang pagsigaw niya ng pangalan ko. Isang sigaw na puno ng panik. Pagbaba ko, nakita ko ang pinto sa likod bahay na bahagyang nakabukas. Ang padlock ng aming gate wasak. Halatang pinuwersa. At ang bakuran namin bakante. Walang Kobe. Kobe! Baby, nasaan ka? Sigaw ko, tumatakbo palabas sa hardin, tinatawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Hinanap namin siya sa bawat sulok. Sa ilalim ng sasakyan. Sa likod ng mga paso. Wala. Sa gitna ng aming pagpapanik, napatingin ako sa bintana ng kwarto ng mga De La Cruz. Nakita ko ang kurtina nila na gumalaw. May sumilip. At nang makita niyang nakatingin ako, mabilis itong nagsara. Sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi siya nawawala. Kinuha siya. At alam na alam ko kung sino ang kumuha. Ang aking kaluluwa ay napuno ng isang uri ng galit at takot na hindi ko pa naramdaman kailanman. Nasaan ang aso ko? Anong ginawa nila sa kanya? Ang sumunod na 2 araw ay impyerno sa lupa. Hindi kami natulog. Hindi kami halos kumain. Ang aming buhay ay umikot sa paghahanap kay Kobe. Nag-file kami ng police report for theft. Ang mga pulis ay tila walang gana, sinabing tiaso lang naman. Para sa kanila, maliit na bagay. Para sa amin, buong mundo namin ang nawawala. Nag-imprenta kami ng daan-daang missing posters, dinikit namin sa bawat post, sa bawat pader, sa bawat tindahan sa buong lugar. Nag-post kami online, sa lahat ng Facebook groups ng community, ng mga dog lovers, nag-aalok ng malaking pabuya. Bawat mensahe, bawat tawag, nagbibigay ng panibagong pag-asa na agad ding namamatay. Ang bahay namin, na dati puno ng buhay, ay naging isang malungkot at tahimik na lugar. Nakikita ko ang mga laruan ni Kobe sa isang sulok, ang kanyang higaan, ang kanyang football at bawat isa ay parang punyal na tumutusok sa aking puso. Isang gabi, nakita ako ni Marco na umiiyak habang yakap-yakap ang paboritong stuffed toy ni Kobe. Niyakap niya ako. Pareho kaming wasak. Ang pamilya De La Cruz, sa kabilang banda, ay parang nanalo sa loto. Masaya sila. Maingay. Isang gabi, nag-ihaw pa sila sa kanilang bakuran, nagpapatugtog ng malakas. Ang kanilang kasiyahan ay isang direktang insulto sa aming pagdadalamhati. Sa 3 araw ng paghahanap, halos sumuko na kami. Pagod na kami. Ubos na ang aming pag-asa. Habang pauwi kami galing sa isa na namang pagdidikit ng posters, may isang security guard ng aming subdivision na humarang sa amin. Si Manong Jess, isa sa mga mas matatandang gwardiya na palagi naming binabati. Ma'am Clara, Sir Marco, sabi niya, bumubulong na parang ayaw niyang may makarinig. Pasensya na po sa abala. May narinig lang po kasi ako kanina. Ano po yun, Manong Jess? Tanong ko, wala nang lakas. Nasa may guardhouse po ako kanina, malapit sa basketball court. Nandoon po yung anak ng De La Cruz, si Kevin, kasama mga barkada niya. Nagkukwentuhan sila, nagyayabang. Biglang nagkaroon ako ng interes. Nagyayabang? Tungkol saan po? Nag-aalangang tumingin si Manong Jess sa paligid. Tungkol po sa aso nyo. Sabi po niya, ang galing ng nanay ko, di ba? Isang reklamo lang sa barangay, tapos isang gabi ng diskarte, wala na yung asong maingay. Tahimik na buhay. Tapos nagtawanan po sila. Parang may yelong bumalot sa puso ko. May sinabi pa po ba siya kung nasaan si Kobe? Tumango si Manong Jess. Opo, ma'am. Sabi po niya, dinala daw po ng nanay niya sa City Pound. Pero ang sabi daw po nila, asong gala na nakita nila sa labas. At nilagay pa daw po na agresibo para daw sigurado na hindi na makalabas at para daw po. Hindi niya matapos ang sasabihin niya. Pero alam ko na. Para mapabilis ang proseso ng euthanasia. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod at lungkot ko. Napalitan ito ng isang bagay na nakakatakot. Isang kalmadong galit. Isang malinaw na layunin. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong apoy. Salamat po, Manong Jess. Malaking tulong po ito, sabi ko sa gwardiya.
Pagkasakay namin sa kotse, hindi ako nagsalita. Binuksan ko ang aking laptop. Hinanap ko ang address at contact number ng City Pound. Tiningnan ko ang oras. Bukas pa sila. Ang pagiging biktima ko tapos na. Ang abogadong natutulog sa loob ko ay ganap ng gising. Hindi lang nila ninakaw ang aso ko. Sinentensyahan nila siya ng kamatayan. At para doon, sisiguraduhin kong sa harap ng hukuman, sila naman ang hahatulan. Ang paghihiganti ko ay hindi magiging emosyonal. Ito ay magiging legal, methodical, at ganap na wawasak sa kanila. Kinaumagahan, hindi ang aking karaniwang corporate attire ang isinuot ko. Pinili ko ang aking T-Power suit, isang itim na blazer na may matulis na balikat, isang puting silk blouse, at mga itim na stiletto na bawat tapak ay may tunog ng otoridad. Naglagay ako ng matingkad na pulang lipstick. Hindi ito para sa ganda. Ito ay para sa digmaan. Nauna kaming nagpunta ni Marco sa City Pound. Ang eksenang nakita ko ay habang buhay na nakaukit sa aking isipan, si Kobe, sa isang maliit, maruming kulungan, nanginginig sa takot. Nang makita niya kami, isang mahinang pag-ungol ang lumabas sa kanya, isang tunog ng pag-asa at pagkalito. Ang sandaling iyon ang nag-alis ng lahat ng duda sa aking puso. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gamit ang aking lisensya bilang abogado, mabilis kong hinarap ang namamahala. Ipinakita ko ang lahat ng dokumento, ang microchip details ni Kobe, ang kanyang kumpletong medical records, mga litrato namin kasama siya. Walang tanong na siya ay amin. Ngunit bago namin siya ilabas, hiningi ko ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya. Kailangan ko ng certified true copy ng surrender form na ginamit para ipasok ang asong ito, sabi ko sa matigas na boses. Ibinigay nila ito sa akin. At naroon, sa itim at puti, ang katibayan ng kanilang krimen. Pangalan, Maritz de la Cruz. Address, Block 4, Lot 13. Perma. At sa dahilan ng pagsuko, stray dog, show signs of aggression. Isang kasinungalingan sa isang opisyal na dokumento. Sa batas, ang tawag dyan ay perjury. Kinuha ko ang kopya. Ito ang una at pinakamalakas kong bala. Pagkatapos naming maiuwi si Kobe, pagkatapos siyang paliguan, pakainin, at yakapin ng mahigpit, sinimulan ko na ang ikalawang yugto ng aking plano. Kinausap ko si Manong Jess, ang gwardiya, na pumayag gumawa ng sinumpaang salaysay. Sunod, nilapitan ko ang isa naming kapitbahay na may CCTV na nakatapat sa aming likuran. Nang malaman niya ang buong kwento, nagalit din siya. Ibinigay niya sa akin ang kopya ng footage mula sa gabi ng insidente. At naroon, isang malinaw na kuha kay Kevin de la Cruz, suot ang kanyang paboritong hoodie na sinisira ang aming padlock. Ito ang aking pangalawang bala. Ang pangatlong bala, ang peking petisyon. Nilapitan ko isa-isa ang mga kapitbahay na nakapirma. Gaya ng hinala ko, nilinlang sila. Akala namin para sa mas madalas na pagroronda ng gwardiya yan, sabi ng isa. Wala siyang binanggit na tungkol sa aso nyo, sabi naman ng isa pa. Lahat sila ay pumayag na tumestigo laban kay Aling Maritz. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko. Isang kumpletong kaso. Qualified theft na mas mabigat dahil ginawa ito sa gabi. Malicious mischief para sa sirang gate. Perjury para sa pagsisinungaling sa surrender form. At isang serye ng testimonya para sa panluloko. Ang lugar para sa paglalatag ng lahat ng ito. Ang darating na Homeowners Association General Assembly sa Sabado ng gabi. Ang perpektong entablado para sa kanilang pagbagsak. Dumating kami ni Marco sa clubhouse. Naroon na ang pamilya de la Cruz, nakaupo sa harap, masayang nakikipagkwentuhan sa iba. Nang makita nila kami, umisi si Aling Maritz. Isang ngisi ng isang taong akala niya ay nanalo na siya. Tiningnan ko lang siya ng malamig at naupo sa likod. Naghintay ako. Nang matapos ang agenda at binuksan ng HOA President ang sahig para sa other community concerns, dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng aking takong sa sahig ang tanging maririnig sa katahimikan. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Magandang gabi sa lahat, simula ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Attorney Clara Sandoval ng Block 4, Lot 12. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Aling Maritz. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng pagtataka.
Nais ko lang pong gamitin ang pagkakataong ito para sa isang mahalagang anunsyo. Noong Miyerkules ng madaling araw, ang aming bahay ay pinasok. Ang aming ari-arian ay sinira. At isang miyembro ng aming pamilya ay dinukot. Nagkaroon ng bulungan. Ang miyembrong ito ng aming pamilya ay si Kobe, ang aming aso, nagpatuloy ako. At sa loob ng 3 araw, pinag-alala niya kami ng husto. Dahil ang mga dumukot sa kanya ay hindi lang siya itinapon. Dinala nila siya sa City Pound, idineklara bilang isang agresibong asong kalye, sa pag-asang siya ay mapapabilang sa mga papatayin. Mas lumakas ang bulungan. May mga naggaspe. Ngunit hindi mananalo ang kasamaan, sabi ko, itinaas ang folder na dala ko. Dahil sa tulong ng teknolohiya at ng mga tapat na kapitbahay, natukoy namin ang mga salarin. At sa kasamaang palad, kasama natin sila ngayon dito. Diretso akong tumingin sa pamilya de la Cruz. Lahat ng tao ay sumunod sa aking tingin. Hawak ko dito ang sinumpaang salaysay ng gwardiya na nakarinig sa pag-amin ng krimen. Hawak ko ang CCTV footage ng pagwasak sa aming gate na ginawa ni Kevin de la Cruz. Hawak ko ang mga testimonya ng mga kapitbahay na nilinlang para pumirma sa isang peking petisyon. At ang pinakamatibay sa lahat, hawak ko ang kopya ng surrender form mula sa City Pound, permado mismo ni Mrs. Maritz de la Cruz. Ibinagsak ko ang folder sa mesa sa harap ko. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na silid. Namutla si Aling Maritz. Nagsimulang mamawi si Mang Nestor. Si Kevin ay nagtago sa likod ng kanyang cellphone. Kaya, ito po ang anunsyo. Sa Lunes, magsasampa ako ng mga kasong kriminal laban sa buong pamilya de la Cruz. At maghahain din ako ng hiwalay na kasong sibil para sa danyos na kanilang idinulot. Ang paghihiganti ay hindi isang opsyon, ito ay isang tungkulin kapag katarungan na ang pinag-uusapan. Hinarap ko ang buong komunidad. Maging aral sana ito sa lahat. Ang pagiging kapitbahay ay isang responsibilidad. Hindi ito lisensya para manira ng buhay ng iba. Pagkatapos, tumingin ulit ako sa kanila. Enjoy the rest of your evening. Naupo ako. Tapos na ang laban. At alam kong panalo na ako. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang tunog ng kanilang pagbagsak. Ang epekto ng gabing iyon ay parang isang tsunami. Bago pa man sumapit ang weekend, ang kwento ay kumalat na sa buong subdivision. Naging sentro sila ng chismis, ang pinakakinatatakutan ni Aling Maritz. Noong linggo ng umaga, dumating sila sa aming gate. Hindi na sila ang mayabang na pamilyang nakita ko sa meeting. Ngayon, para silang mga basang sisiw. Ang presidente ng HOA ang kasama nila bilang tagapamagitan. Nagmamakaawa sila na iurong ko ang demanda. Clara, iha, patawarin mo na kami, umiiyak na sabi ni Aling Maritz. Hindi namin sinasadya na dala lang kami ng galit. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Hindi sinasadya. Planado ang lahat, Mrs. de la Cruz. Mula sa paninira hanggang sa pagdukot. Muntik ninyong ipapatay ang aso ko. Ang tawad ay hindi na sapat. Ngunit binigyan ko sila ng 100 palabas, 100 na mas masakit pa kaysa sa kulungan. Isang kasunduang extrajudicial. Una, maglalabas sila ng formal at detalyadong public apology sa susunod na HOA General Assembly at sa official newsletter, inaamin ang lahat ng kanilang ginawa. Ang kahihiyan sa publiko. Pangalawa, magdodonate sila ng malaking halaga, isang halagang masakit sa bulsa, sa animal shelter kung saan namin inampon si Kobe. Ang kanilang pera ay gagamitin para iligtas ang mga hayop na katulad ng sinubukan nilang saktan. Pangatlo, sila ang magbabayad para sa isang kumpletong security upgrade ng aming bahay. Pumirma sila sa kasunduan, nanginginig ang mga kamay. Ang sumunod na mga buwan ay ang kanilang mabagal na pagdurusa. Naging parang mga multo sila sa aming komunidad. Iniiwasan. Pinag-uusapan. Ang dating kayabangan ni Aling Marites ay napalitan ng laging pagyuko. Si Kevin ay hindi na lumalabas ng bahay. Ang bigat ng kahihiyan ay naging kanilang personal na bilangguan. 8 kabuan pagkatapos ng insidente, isang key for sale sign ang lumitaw sa harap ng kanilang bahay. Nabenta ito sa mababang halaga. At isang araw, umalis na lang sila, tulad ng mga magnanakaw sa gabi. Ang kapayapaan ay bumalik sa aming tahanan, ngunit hindi na kami ang dating kami.
Mas naging matibay kami. Mas naging mapagbantay. Si Kobe ay bumalik sa kanyang masiglang sarili, na may dagdag na pagiging malambing, na para bang nagpapasalamat sa bawat araw na kasama kami. Minsan, habang nakaupo ako sa aming hardin at pinapanood siyang naglalaro, napangiti ako. Ang mga kaaway namin ay sinubukan na kunin ang liwanag sa aming buhay. Ang hindi nila naisip, ang liwanag na iyon ay ipinagtatanggol ng isang babaeng sanay lumaban sa dilim. Ginamit nila ang kanilang galit at inggit. Ginamit ko ang aking isip at ang batas. At sa huli, tulad ng laging nangyayari, ang katarungan, kahit minsan ay mabagal, ay laging nagwawagi.